Unang-una, wala tayong pautang sa PESI sa ating pangkabuhayan loan na lalampas ng 500,000. Ang pinakamalaki ay 500,000 lang. At ang interest ay 11%. Kaya malaking pandaraya o kalokohan yung nangyari na yon. Kasi ganun lang pala ang gagawin mo pag official ka. Uutang ka, mababa ang interest, kasi deposit mo lang yun eh. Sa ating savings, 7% yata ang interest, edi kumikita yung perang hindi naman sa iyo, napupunta sa iyo. Kaya maling-mali ito. Isiniwalat natin ito, kinalat natin at nagkomentaryo tayo. Dahil naging mainit ang sitwasyon, ang sabi ni Ed Miranda, nagkamali lang daw. Sinoli niya yung pera at nagkamali lang daw. Mabuti na lang at nakita. Meron niyang isang taga-RCB, nung nagpapaliwanag siya ron, sabi nung babae sa kanya, Mr. Miranda, uutang din ako sa PESI ng 600,000. Ay, hindi, wala tayong pautang na gano'n. Eh, ba't ikaw, nakautang ka ng gano'n? Hindi, nagkamali lang yon. Pwede ba, sabi ng babae, magkamali rin kayo sa akin? Sabi niya, no? But anyway, mga usapin nito, nabuti na lang nailabas. Ang hindi pa kumakalat, pero nakalabas na rin dahil kaso na. Ang ating palang chairman na si Chinky Tanyeka, meron din 1.3 million naman. 6% din ang interest. O, siguro kaya niya pinagbigyan yung isa, silang tatlo magtutulungan. Yung si Emma Llamas, wala namang lumabas, pero kasama siya sa nag-a-approve dahil treasurer siya. Yung pala, si ating chairman na Chinky Tanyeka, meron din. Meron pang ilang mga usapin sa kung paano patatakbin ng PESI, pero hindi ko na iisa-isahin. Ang pinaka bagong usapin ay yung usapin ng pagbabayad ng sahod ng nasirang si Mr. Pilmol Darisay nung siya ay sinuspinde. Sinuspinde siya mula August 2008, so hanggang April 2009, nung mapalitan sila. Ngayon, binayaran yon. No? Binayaran yon. Alamin nga muna natin bakit ba siya kailangan suspindihin. Mismo sa isang PESI advisory na inilabas ng ating mga direktor noong nakaraang 2008, malalaman kung bakit. Narito ang ginawa ko ng PowerPoint presentation. Sabi nila, please be advised that the action of your board on July 31, 2008 expelling Mr. Pilmon Darisay from the board and Mr. Joel Camacho from membership in the Supervisory Committee will be submitted to General Assembly in due course. Mga kasama, hindi na natin pinag-uusapan si Pilmon. Hindi na yun ang usapin. Ang usapin na ay kung paano pinangangalagaan ng ating cooperative, ng ating mga leader, ang ating pera sa kooperatiba. Nagkataon lamang na siya yung nakasalang na tao. Sabi nila, your board did not rush into any baseless conclusion on this matter but made its decision only after thorough investigation, where both Messrs. Dalisay and Camacho were heard and given all the opportunity to explain their actions regarding, among others, the alleged misuse of PESI funds, your funds. Ano raw itong misuse na ito? 1. Reimbursement daw ng cooperative funds sa mga sumusunod na gastusin na hindi naman official business ng PESI. 1. Bob and Sel KTV lounge on various occasions totaling 72,000 plus. Blue Petals Catering Services for the birthday of Mr. Dalisay totaling 31,000. Dinoble pa ang resibo, kaya 2 beses niyang nakuha. New Pingping Lechon totaling 19,000. Golf game at Splendido Taal Golf 14,300. At parking fee na personal 7,325. Isa raw na dahilan yan kung bakit siya in-expel. Pinag-aralan daw nilang mabuti, inimbestigahan siya, nagkaroon ng hearing, sumagot siya, at nagdesisyon silang expel ka. The total amount of reimbursements, nila, requested by Mr. Dalisay that were not related to cooperative work currently stands at 413,941 just for the year 2007.
daling salita, yung pinakita kanina ay mga sample lang. Marami pang hindi sila pinakita. Ang kabuuan daw lahat, para sa 2007 lamang, ay halos kalahating milyon, 413. Your audit committee is presently completing its audit. Ang audit noon, si Emma Llamas kasama. No? Hindi pa siya kasi director noon. For the year 2006, a substantial number of these expenses were not properly receipted to PESI, but Mr. Camacho allowed them anyway. Kaya, pati si Joel, tinamaan. No? Kasama ni Pilmor, na-expel siya. Ano pa? Pangalawang dahilan, it was also discovered that the amount of 122,000 given to Mr. Dalisay for additional performance pay of officers and staff remain unliquidated and accounted for. Binigyan siya ng pera o bigyan mo ng performance bonus ang ating mga staff, performance bonus ang mga opisyal. Hindi niya nabigay. Walang pirma eh. O 122,000. Pangatlo, also during the investigation, it was revealed that pangkabuhayan loans were extended to Mr. Dalisay's wife and son in the amount of 1.4 million. Tulad ng binabanggit ko, hindi lalampas ng 500,000 ang ating pangkabuhayan loan. Pangalawa, o di kung tigkalahati yung nanay, yung asawa at anak niya, tig 700 na sila, lampas na. Pangalawa, ito ay payable when able. Kasi hindi naman sila empleyado ng PLDT. Bawal na bawal yon. Unfortunately, after diligently performing their functions as members of your board, the undersigned and other officers were sued in court by both Messrs. Dalisay. Dinimanda raw ang board ni Pilmor at ni Camacho. Usot, gusto raw nilang ma-reinstate sila, mabalik sa pwesto in their respective positions in the cooperative with the motion for the issuance of preliminary mandatory injunction. During the initial hearing of this motion, we manifested before the court. Sorry.